What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. Ngayon pag-usapan natin ang business courses or business course. Ang section na to ay para dun sa mga estudyante na nasa kursong business. O kaya dun sa mga tapos na gustong magnegosyo. Okay? Sa tagal ko nang ginagawa itong pagbablog na to, napansin ko lang na halos lahat ng nagko-comment ay mga nasa business ang course. Kung di naman, based entrepreneurship, mga nasa marketing naman, basta nasa line pa din sa business. At halos lahat ng message nila sa akin, paano magsimula ng negosyo. So, nagtataka ako bakit hindi alam kung paano magsimula. Di ba pinag-aralan nyo yan? Yan ang tinuturo sa school. So, paano hindi alam? Ako po na-try kong business defense, okay? Nung senior high school ako, grade 12. Okay? Present ko yung business ko na Taraji. Yan, yung logo na yan. Okay? Dinefensahan ko, mag-isa ko lang. Ako, hindi rin ako talagang marunong mag-English Talagang Taglish yung ginagawa ko nung nag-defense ako. Tapos, yung pinakatanong doon, paano mo yung may bibentang mahal-mahal lang fee? Baka hindi nila kaya. Sabi ko, kaya po yan. Ang hindi nila alam, okay, na-execute ko na. May logo na ako, may price list na ako. Okay, kaya nung nag-defense ako, na-execute ko na yung business na yon. Okay? Ang problema lang sa pagiging entrepreneur or parang nag-aaral ka sa school, okay, sa college, okay, na-observe ng iba, at the same time, in-observe ko rin, na hindi sila makapagsimula ng negosyo. Pinag-aaralan nila yon. Okay? Kasi ang laging isip ng mga after mag-college ay may puhunan dapat, maganda dapat yung ganito, maayos dapat, may opisina nga dapat. Pero reality, hindi. Kailangan mo nang mag-execute. Start on what you have. Okay? Ganito kasi yung mga tinuturo sa atin sa school. Mga marketing plan, business plan, financial, etc. Okay? Pinaka-taintim nila sa utak natin ay yung, ang tinatanim sa utak natin ay yung hindi ka makapagsimula. Kung wala tayong pera sa pangkapital, kung wala tayong pera na pangkapital, wala naman masama dyan. Kung may pera ka naman, okay, wala din masama. Ang kaso lang, halos lahat naman nang gumagraduate, walang pera. Okay, pera na lang dun sa mga anak mayaman na meron agad silang pera na pangsimula. Pero dahil tayo hindi ganun kayaman, mahirap para sa atin magsimula na magnegosyo. Especially yung mga talagang ginapang sila sa pag-aaral, sa college. So, syempre, walang-wala. Kailangan mo na lang mag-ipon, everything. So, paano sila makapag-start ng negosyo? Okay, na-realize niyo po yun. Pero ito ang totoo sa pagninegosyo. Hindi mahalaga kung ano ang laman ng utak mo. Ang mahalaga is kung ano ang kayang gawin ng mga kamay nyo at ng paa nyo. Kaya kahit alam mo lahat ng nilalaman ng buong libro nung college ka pa, wala yan. Dahil ang tunay na entrepreneur, hindi yan bumibase sa kung ano yung alam niya. Okay? Nagbe-base yan sa kung ano ang ginagawa niya. Mas maganda pa nga yung wala kang alam totally sa pagninegosyo kaysa yung may alam ka na. Kasi pag wala kang alam, nag-e-explore ka, nagtatry ka ng mga bagay-bagay na gusto mong malaman. Mag-fail ka man sa umpisa, may kalakip naman na aral kang makukuha. Okay? Pag inipon mo lahat yon, magagamit mo yon bilang pamato sa pagninegosyo. Kasi ito ang totoo. Okay? Pag madami ka na agad alam, mas malaki yung percentage na mangibabaw ang takot sa'yo. At nakatatak sa utak mo na kailangan ko ng ganito, ganyan, para makapagsimula. Di mo alam na kaya mo naman magsimula sa kung ano ang meron ka. Na hindi mo kailangan lahat ng tinuturo sa'yo nung nag-aaral ka pa. Kaya, kailangan nating magsimula kung ano yung meron sa atin. Ganon din ang sasabi ng Panginoon sa atin. Okay? Kung ano yung meron, yun muna. Huwag tayong magasam ng yung wala sa atin. Huwag natin hanapin yung wala sa atin. Start on what you have. Magsimula tayo kung ano yung meron sa atin. May skill ka, yun muna. Kung ano yung meron niya sa bahay niya, yun muna. Ito po. I have no iPhone, I have no camera, wala akong DSLR. Pero anong ginawa ko? Ginamit ko yung iPad ko, yun lang yung meron sa akin So, gagamitin ko to. So, kung naging successful to, okay, dahil kaya kong mag-execute na kung ano meron sa akin, ipagkakatiwala sa akin yung
magandang studio, magandang camera o DSLR. Kasi sa maliit na bagay, okay, pinagkatiwala tayo ng Panginoon, paano pa kaya sa malaki? Kaya start small, think big. Okay? Alam niyo ba na itong pwesto ko, itong studio ko, pinahiram lang itong bahay na to. Tapos, itong mismo na to, ay CR lang ito. Okay, ginawan ko lang ng paraan para maging studio, para makapag-execute ako ng mga vlog at makatulong po sa inyo. Okay, lahat po ng mga sinishare ko dito ay mga na-experience ko sa pangninegosyo. Kaya sinisigurado ko po sa inyo na lahat ng mga sinasabi ko sa inyo ay na-experience ko na po. Okay, kaya salamat po sa suporta. Okay, abang lang po kayo sa mga susunod na vlog ko o mga upload ko dito sa YouTube dahil pa-excite po yung ating mga ituturo po dito. Kaya salamat po and dito muna tayo. Okay, see you on my next vlog and God bless you all po. Bye-bye.